Tagumpay! Sa Tondo, kung saan maraming bata. Bilang coach, kailangan kong bumuo ng isang team. Si Jeff, ito ang batang madalas kong makita, madalas kong mapansin, dahil napakahusay niya at madaling turuan. Kaya nga lang, ang problema natin ay, problema ng isang coach ay ang pakikipag-away ng isang magulang sa kanya. Hindi nagtagal, naging player ko si Jeff. Maraming beses na sinusundo siya at may kasama pang pananakit. Hindi ko inintindi yun. Naging player ko rin siya, naging player siya ng school na akin rin tinuturuan. Hindi nagtagal, si Jeff ay nawala. Nung makita ko siya, nasa ibang team na siya. Hawak na siya ng ibang coach. Ang football ay larong pang-karakter, sakripisyo, at ito'y nagbibigay daan para mailabas ang kanilang warrior instincts. Hinahambing ito sa laro ng buhay kung saan disiplina ay mahalagang factor para malabanan nila ang mga hamon ng buhay. Ang katangian ng football player, matyaga, masipag, determinasyon, masigasig, at positibong ugali para malampasan ang mga hirap sa buhay. Kinikilala ang football bilang isang larong pangmahirap o pangmasa. Mahambing ito, ang mahalaga nito ang isang madugo o malupit na karanasan kung saan kinukuha nila ang inspirasyon para sa tagumpay. Kinikilalang mahirap ang larong pangmahirap o pangmasa dahil ang kailangan lang nito ay isang bola, dalawang bagay na magsisilbing isang goal, at espasyo katulad lang nito kung saan makakasipa at takbo ang mga bata. Karamihan sa mga football player, sa magagaling na football player, ay galing sa simpleng buhay lamang. Pero dahil sa football, ito'y nagbigay daan para maabot ang kanilang mga pangarap. Ito'y naging daan para matulungan ang kanilang mga pamilya, naging daan para maging isang tunay na tao. Ito'y pinakamahigit sa lahat ay nakatulong sa kanila para makaangon sa kahirapan. Go! Aray ko! Ay, wag po! Tama na po ito! Aray ko! Ano bang mapapala mo sa pagpuputbol? Galit na galit ako sa tatay ko! Palagi na lang ako binubugbog. Pagka naglalaro ako ng football, pinapagalitan. Pero ang nanay ko naman, suportado maglaro sa akin ng football. Kasi dito daw kami, makakahawat sa kahirapan. Gago! Alam nyo ba? Lagi kami nag-away ng Kuya Ronnie ko. At lagi siya kinakapin ng tatay ko. Ano ba? May sakit sa puso ang lola ko, pero wala kang pambiling gamot. Boga naman oh! Ako na naman maglilinis ng bahay. Kuya nga, walang ginagawa eh. Naku! Nandiyan na naman ang Bombay. Wala na naman pangulog ang aking nanay. Kailan kaya mabubuo ang pamilya ko? Uwi pa kaya ang tatay ko? Ano? Nagkaulan na naman sa kanto. Kasama kaya yung kuya ko? Marami na naman pagpag. Busog na busog ako. Dalawang salita lamang ang makapag-describe ng buhay ko, posisyon ko sa football. Una, goalie, upang makuha at masalun ng maayos ang problema. Pangalawa, striker, pang malabanan at malagpasan ng anumang pagsubok ng buhay. Ng mga bata, we are the parents. Sana natuwa naman kayo sa ginawa namin. This is part of an ongoing program na iniimbento namin as we go along. You know, iniimbento lang namin habang naglalakad kami. Kung hanggang saan yung kaya namin. Ang plano sana, lahat ng mga magtatapos dito sa workshop ay isasama sa isang pelikula tungkol sa football sa Tondo.
yung storya nung mula 1960s hanggang 1970s, yung lahat ng mga tito nila, yung mga nauna sa kanila, yung storya nun. Kung papasa sila. Pagkatapos nito, hihingi sana kami ng tulong sa inyo na tulungan, hindi lang yung pelikula, kundi pati yung proyekto namin. Meron kaming 2 projects aside from the film. Una, ituro yung natutunan nila mula Ilocos hanggang Mindanao sa mga bata na katulad nila. Sa mga bata na katulad nila. Gusto ko makakita ng mga football player na nakabahag, nakasuot ng Muslim, no? Gusto ko makita yung buong bansa naglalaro ng football. Pangalawa, gusto ko humingi ng tulong sa inyo na tulungan nyo kami humingi ng tulong dahil itatayo na natin yung isang totoong Tondo football team. Anong mga kailangan? Naghahanap kami ng lupa sa pinakamasikip na lugar sa Maynila. Para may mapaglaruan yung mga bata at ituloy-tuloy yung karir nila. Pangarap sana namin na sa susunod na mga World Cup, kasali na sana tayo paglaki nito mga bata ito at saka yung mga susunod sa kanila. So para sa mga magulang, sabi ng Museo Pambata, pag-uusapan na lang namin, pwede ba magturo yung mga anak daw ninyo sa iba pang bata dito sa Museo Pambata? Sabi ko, ipapaalam ko sa mga magulang. So may racket na sila sa summer. May summer jobs na sila. Pero by summer siguro tapos na yung pelikula. Magsisimula kami ng Enero. Mag-uusap yung mga magulang. We will be doing some more presentations like this after the New Year. Hopefully as fundraisers for the 2 NGOs, the Footcal NGO at saka yung Tondo Footcal Club. Gusto kong tawagan yung mga tao dito sa likod na to, no? Yung mga workshop directors, if they can teach yung mga jocks, yung mga football player na artista, bago yun di ba? Kung kaya nilang gawin yun, ino-offer namin yung services namin para sa iba pang mga bata, street kids, homeless, lahat, no? Gusto namin ikalat itong ganitong, kailangan yung mga bata natin mas maraming armas na pagpipilian kapag sumabak na sila sa buhay. Hindi lang football, kailangan buong buo yung kanilang education. Marunong sila kumanta, tuturuan sila ni Paul Sialsita na tumugtog, no? Lahat. Tatawagan ko rin si Coach Boy tsaka si Peter, yung training staff, mga bagong artista ng Tondo, panganin yung karir nila sa mga telenovela. At saka palakpakan natin yung talagang naghirap dito. At pinapangako namin na maghihirap pa ulit sa susunod yung mga Tondo Futkalero. May konti kaming merienda, may chocolate fondue na sana hindi pa sunog. Merienda tayo, and then in a little while yung mga bagong dating will have a chance na panoorin ulit sila sa kanilang second performance. Okay lang ba? Okay lang ba? Hindi na kayo kakabahan? Okay. Second performance in a few minutes. Maraming salamat po. Kung may mga tanong kayo, nandito po kami para tumanggap ang inyong mga tanong at donasyon at mga tulong.